Good morning mga bossing, malamig pa rin yung panahon, maulan pa at masarap pang matulog. Pero nung Lunes mga bossing, nakakalungkot dahil marami sa atin yung naapektuhan ng baha. Actually kahit ako, binahari naman po kami dun sa dati naming bahay and nalubog nga yung motorcycle ko. Pero hindi po yun yung topic natin today mga bossing kasi kahapon, syempre kahapon na yung time ko para manood ng mga nangyari sa iba't ibang lugar. So may mga binaha. Pero alam nyo ba mga boss, mayroong isang video na nagpa-amaze sa akin, which is yung isang sasakyan mga bossing. Actually, electric car mga boss, ang lumusong sa baha mga bossing. Siguro yung iba sa inyo hindi pa nakakapanood. Pero eto mga boss, panoorin nyo yung video kung bakit ako na-amaze and ipapaliwanag ko rin sa inyo. Ano yung nakaka-amaze dun sa video? Eto mga boss, panoorin nyo. Malakas ang loob. Sugunin ng baha. Let's go, BYD! Let's go, BYD! Lakas ng loob, baby! EV vehicle yan, ha? Sige! Nagsardo nga tatang. Titirik na yan. Kinaya. BYD lang sa kalam. Yan mga bossing. So yung nakita ninyong lumusong sa baha mga bossing is an electric car. That is EV ng BYD. So hindi pa ako familiar mga bossing sa car models ng BYD. Pero sabi sa comment section that is a BYD Dolphin. So kung BYD Dolphin nga siya mga bossing, that is a pure electric vehicle. Hindi siya hybrid na merong gasoline engine at electric motor. So, pure electric siya. So, anong nakaka-amaze doon? So, marami ring nagsasabi sa comment section, mababa naman. Pero doon sa bandang gitna kasi nung video, makikita ninyo na may taong naglalakad. So, hanggang tuhod niya or medyo umabot na sa hita ng tao, yung tubig. So, alam naman natin mga bossing that electric cars, since electric nga, is pure electricity ang gumagana sa kanya. So, hindi ba nakakatakot na ilusong sa baha, mga boss? Tapos ano bang nakakabilib doon? Actually, mga bossing, dito lang ha, sa amin, pag umabot na ng mga binti pa lang ang tubig, marami ng internal combustion cars ang natatakot lumusong sa baha. Imagine yun, electric car yun na lumusong na knee deep ha. Eh kung ang taong naglalakad na yun is a typical Filipino size man na ang height ay mga nasa 5'7", 5'8", sabihin na natin 5'5", malalim pa rin ang knee deep na baha, di ba? Tapos mapapansin nyo, walang ibang lumulusong doon, kundi siya lang. Samantalang meron naman akong mga, syempre siguro naman meron mga internal combustion, mga diesel and gasoline engines na nandun din. Pero siya yung lumusong and successful siya, di ba mga bossing? So yun yung isa sa nakakabilib. So, marami magtatanong, nakakatakot ba or delikado ba yung ginawa niya? Actually mga bossing, may electric din naman ako, electric motorcycle and electric bikes. Actually mga boss, ang mga misconception ng iba, baka pasukin ng tubig yung electric motor. Actually, ang mga electric motors, mga boss, mga sealed type naman po yan. Mga sealed type, okay? So, parang yung ating mga makina, di ba, may langis sa loob, may pressure pa. Pero bakit hindi lumalabas ang langis sa loob? Kasi nga, sealed. Sealed sila ng mga oil seal. So, ang electric motors, mga boss, hindi natin pwedeng tawaging oil seal kasi depende yan kung naka-differential oil seal. Pero kung hub type, mga ganon, di ba, may seal din naman yan. So, hindi madaling pasukin ng tubig yan, mga bossing. And next thing, yung mga batteries, actually, mga lead-acid batteries, minsan nga, nababasa rin naman, di ba? Pero sa mga electric vehicles, mga bossing, lithium batteries ang ginagamit dyan. Pero, kung nababasa siya, I think, nakalagay yan sa isang sealed type container or enclosure para hindi mapasok ng tubig, hindi basta-basta mapasok ng sobrang init, mga bossing. Siyempre, anticipated mga bossing ng mga manufacturers na hindi naman laging tag-araw lang ang biyahe. Okay? So, siyempre, may mga tag-ulan. So, darating na ang pagkakataon na medyo ma-splash siya ng tubig yung battery box or yung battery enclosure. So, ginagawa nila yung waterproof, maaaring ganon, mga bossing, di ba? So, kudos sa BYD. Nabilib lang ako, mga boss. Yun lang yung gusto ko sabihin. Wala naman akong gustong dahil hindi pa naman ako nagkaka-BYD. Okay, so planning na sana
test drive and makapag-review talaga ako ng isang BYD car, lalo na yung full electric yon. So, para malaman ko rin kung talagang wow, di ba? Pero sa video mga bossing, aminin nyo, nakaka-wow din. Kasi syempre, ako sa totoo lang, knee-deep na tubig, medyo mag-aalangan pa rin ako na lumusong. Pero kudos sa BYD and kudos dun sa driver, ang lakas na loob mo, boss. If mapanood mo man tong video ko, comment ka kung kamusta yung sasakyan mo after mong ilusong sa baha. Okay? Thank you po mga boss. Yun lang.